achievements. Kung sa pagtudlo pa lang, ako pa lang yun ko ba no? Pero siguro, will ni Lord na ako sa inyong katubangan kayo. Mga nagsisipag tapos, bago ako nakatayo sa harapan ninyo ngayon, ako po nang nag-input sa inyong lingkuranan. Pag-graduate ako grade 6, medal, isa na. Pero, sad to say, nag-graduate ko, wala ko yung parents. Kaya akong nanay, akong mama, maulang sa akong states. Akong papa, isamot, dinig ko sa akong states. Pero even though like nato, kabalungan ako ang parents proud sa akin. Kaya hindi lang ako sa akong states. Yes, Lord. So, bago po tayo magpatuloy, nais ko kayo aanyayahan sa sagaling pumikit at samantalang alalahanin ang unang araw ninyo sa paanan ng grade 6. Pigit po na. Grade 12, pigit. Pigit. Ngayon, naaalala niyo ba ang mga kaba? Ang amoy ng bagong libro, ang ingay ng mga kaklase, at ang ngiti ng isang guro na nagsasabi, kaya mo na. Pagkatapos, bilang ang katang, rap doon sa ito. Tingnan niyo ang mga parents ninyo. Sila yung mga taong nagsasakripisyo para kayo ay nakapagtapos ngayong araw. Palakpakan ang sarili at ang mga magulang. Mula sa unang hakbang ngayon hanggang sa araw na ito, napakarami na ninyong pinagdaanan. Mga pagsusulit, na nagpuyat kayo. Mga proyekto pinaghirapan ninyo mga kabataan. At mga pagkatao, muntik na kayong sumuko. Ngunit pinili ninyo tumindi. Pinili ninyo ang patuloy. At ngayon, narito kayo. Mga Pilipinong nagsisipag tapos na hindi lamang may kaalaman, kundi may kakayahan at higit sa lahat may mabuting pagkatao. Ang tunay na pamumuno ay serbisyo, hindi posisyon. Kapag naririnig natin ang salitang leader, madalas iniisip natin na isang taong nasa mataas na posisyon. Yun ay presidente, kapitan, o manager. Ngunit ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa titulo, kundi sa serbisyo. Isipin ninyo ang isang guro na walang sawang nagtuturo kahit kulang sa kagalitan, o isang magulang na nagsasakripisyo para mapagtapos ang anak. Sila ay mga leader hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanilang malasakit at dedikasyon. Mga nagsipagtapos sa inyong paglabas sa mundong ito tandaan ninyo. Ang leader ay hindi inuuna ang sarili, kundi inuuna ang kapakanan ng iba. Kakayahan ang sagata sa harap ng hamon. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, ang kaalaman ay parang cellphone na kung hindi mo siya ina-update, madali lang naluma. Ay, di ba? Yes. Ang kakayahan ay hindi natatapos sa diploma. Ito ay patuloy na hinuhubog sa pagkatuto at karanasan. Naway ang karanasan ko sa buhay maging inspirasyon ito sa inyo at napupulutan ko ninyo ito na aral. Lumaki po ako sa isang tapos ng pamilya. Ako po ang bunso sa 8 na
Jasmine. First Honorable Mention, The Virgin. Pangalan mo, hindi na mata. Okay. So sa dihan nakatapos na gyapon ko ang college, bisan pa man o wala ko medal na nakuha, awards na nakuha, importante nakatapos ko. Sa akong journey sa pag-eskwela, tanan siguro makaingon ko nga dili lang ko tanan wala ang ginawa sa akong kinabuhi. Dili din ako kaya. Ang presensya sa akong mga ginikanan, salamat ko karon kay kumpleto kamo. Dahil yung mama, dahil yung papa, nagasuporta sa inyo. Ako, nagsama ako states, bisan isa, wala. Bisan nila ako dito sa Lapyan para lang na ako'y kauban mga matapit sa akin. Pero despite ang mga sitwasyon, wala din ko ng makay. Kung isa, ihimon na ko siya inspirasyon, ihimon na ko siya motivation para makatapos. Kung sa tayo na 2017, at tungod kay nabinyo ko, nabinyo ko wala sa oras. Wala pa akong nakatake na exam, nabinyo ko wala sa oras. Sabi ko, nag-work na mo, wala tinay. Di sa mo, tanda ng mga extracurriculars sa school pa. Ang ako ang extra income, ako ang ginagawa. Ang kapalit akong garden. Kung siguro, hindi ako ang keynote speaker karon na ako dala sa kawas kapalit akong garden. Ang gugma sa ako ang pamilya, sa ako ang mga ginikanan, wala din ako nabati. Labi na ang ako ang mga igsuon. Wala akong kapatid kung saan ang piling na naka-igsuon. Kung saan kamo ang mga estudyante karon na nakakuman. Kung naaman may mga igsuon, pasalamati. Kung naaman mga kuya, pasalamati. Kay ako nga naa sa inyong katumangan karon, wala dyan mo kapatid, kapil sa gugma sa usap ka igsuon. Kaya na ako mga igsuon ang langyaw sa kanila. Bantay lang inainan nila nga, sige lang day, ay kuhaon ka na mo. Sige lang day, kaya ako na lang maka-eskwela sa imo. Galing na lang mo. Pero nawalan ko paglako na sila ang maka-eskwela na. So nanikamot ko sa ako ang kagalito. Isan-isa na lang ako ang pilihan para lang matapos. Kung sa tayo na 2024, magkulang yun ko nakapasa. For how many times ko nag-try of take? 4 times. Nag-try of take. Kaya tungkol kay mga anak, dili na wala na kayo time. Wala na kayo time. So nag-try ko 2024, sakit kaya sa akong buot. Kaya unta makapasal ako. Kaya na ako ginhandog na magtulog. Pero sa tihan 2024, big blessing talaga ang binigay sa akin ng Panginoon. Hindi lang yung nakilala ko siya. Wala ang pinaka-the best na blessing na nakuha na ako sa tibuok na ako at kinabuhi. Ang pagkakilala ko sa Ginoo. 2022-2023, naging evangelist teacher or volunteer teacher ako sa school. May makaingon ko, sa dili ko ka-extra. Pero nakatulong ang gyapon ko sa pulong sa Ginoo akong pinatulong sa eskwela. Pagkabot sa 2024, itawagan ko sa akong friend na sa Malapatan na nahimong as volunteer. Bisan ko, gikan ko sa pulo-pulo ang adlaw ko para hindi ko malig. Kaya ako nag-trabaho, gusto din ako nga hindi ko malig. Wala na istorya ako ang mga boss sa kuwan. Kaya, mga aral, mas
Pero ito, ayaw na kong reklamo kung sa'yo na lawatan. So ang kahirapang dinanas ko sa buhay ay hindi iyon naging dahilan para ako ay sumuko. Sa halip, ginawa ko itong inspirasyon para magsikap. Natutunan ko na hindi hanap ang pagiging mahirap upang magtagumpay sa buhay. Basta't may determinasyon, tiyaga at pananampalataya. Uulitin ko, mga nagsisipag tapos, tandaan ninyo, ang kahirapan ay maaaring maging simula ng inyong kwento. Pero hindi ito dapat maging katapusan. Sa inyong paglalakbay mula nito, dalhin ninyo ang dalawang haligi ng pamumuno, kakayahan at mabuting pagkatao. At gamitin ito upang maging ilaw at gabay ng inyong pamilya, komunidad at bayan. Muli, binabati